Maayong buntag Bohol ug tibuok kalibutan. On behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Aris Amentado, Vice Governor Nick Besas, sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator P.A. Aster Caberte, sa tibuok sangguniang panlalawigan, Provincial Information and Media Office Conpaimo, ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina Asoy Piolio, and of course ni Sir Mark Anthony Pernia, ug sa ngalan ni Sir Atoy Cosap, kinainyong tingog sa kababayanan Janet Lim Villarojo, and welcome to another episode of the Capital Reports, where we're streaming live sa atong Provincial Government of Bohol Facebook page ug sa atong mga radio stations all over Bohol. Karong buntaga mga kaisunang bulanon, atong pagahisgutan ang good financial housekeeping and how it impacts the ordinary constituents. Good financial housekeeping ensures that every peso of public money is strictly managed to protect ordinary constituents during hard times. By eliminating administrative waste and non-essential spending, the government can immediately redirect funds into urgent survival aid like food and livelihood relief when families need it most. This clean budgeting guarantees that public hospitals remain fully stocked with medicine while building the strong economic credibility needed to attract major businesses, creating stable local jobs for everyday citizens. So dili kita maglangan mga kigsunang bulanon, tagaan natong higayon ang atong mga bisita karong adlaw sa pagpailaila sa ilang kaugalingon o paghatag og gamay nga opening statements. Ari kita magsugod sa atong provincial directors sa the Department of the Interior Local Government or DILG. Please welcome Mr. John Joan Mende. Maayong buntag, sir. Welcome to the Capital Reports. Maayong buntag usab no, labi na sa atong mga tigpaminaw. This is John Mende sa DILG, Department of Interior and Local Government here in the province of Bohol. Let me express my gratitude for the invitation para mapadangat no ang hisgutanan sa atong good financial housekeeping, which is a incentives program of the department for to encourage local government units to observe the principles of transparency and responsiveness of service to public constituency. Thank you, sir. Okay. Next, I'm so proud ang akong head of office sa Provincial Treasurer Office. Of course, waylain the Provincial Treasurer. Please welcome Mr. Eustaquio. Socoren. Good morning, Sir Tax. Good morning. Function or the responsibility of the treasurer is to ensure that the local revenue in the province or LGU for that matter is sustainably increased in order also to pass the good financial housekeeping. Thank you very much. Thank you, Sir Tax. Next we have our provincial accountant. Please welcome Ma'am Clarissa Baluma. Maayong buntag, ma'am. Maayong buntag sa tanan natong listeners, no. Si Clarissa Baluma, the provincial accountant. Ang among opisina in charge on recording and providing reports on the financial status or position or the financial health of the provincial government as well as the financial performance sa atong probinsya. Kini makatabang sa ato ang management para sa ilahang pag-decide kung unsa ang mas maayo para sa probinsya sa Bohol. And apart from accounting services, usap pod mi sa tigbalantay sa ato ang probinsya as we provide safeguards on the disposition of public funds to ensure magsunod kini sa accounting, auditing, and other
pertinent laws, rules, and regulations. Salamat. Okay, thank you, Ma'am Clar. And of course, Waylain. Next, we have the head of the Provincial Budget and Management Office. Please welcome Mr. Peter Ross Retotal. Good morning, Sir Peter. Good morning. Thank you, Ma'am Janet, and good morning to all the media around this morning, as well as sa tanan nga tigpaminaw. No, I'm Peter Ross Ritutal, the Provincial Budget and Management Officer of the Province of Bohol. Ang atong opisina mo ay in charge to facilitate sa paggahin-gahin sa atong funds nga available sa Provincial Government of Bohol base sa mga prioridad sa tagsa-tagsa ka opisina, base sa atong strategic development roadmap, no, nga maoy giya sa tagsa-tagsa nato sa mga opisina, and as well as giya base sa mga mandato sa atong opisina. So pinaagi sa atong good financial housekeeping, atong mapakita nga nagsunod ta sa atong mga laws, rules, and regulations, as well as nagtuman kita sa mga reportorial function sa tagsa-tagsa ka opisina, labi na sa mga membro sa Local Finance Committee. Daghang salamat. Thank you, Sir Peter. So, dili kita maglangan mga kigsuunan, ari na kita sa gipaabot sa tanan ng atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong whole media nga please stick to the topic, no? Kung saya topic nato karong adlaw. First nga mga tanaw, please welcome, we have Sir Edwin Sarong. Good morning, Sir Edwin. And once again, welcome to the Capital Reports. Thank you for being always here, Sir Edwin. Thank you, Ma'am Janet. Good morning, everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN DYMA 100.9 FM. Thank you. Ari lang kumanguta na una sa DILG, no? Sir, good morning. Bago ninigtanan, sir, nga nagpagawas ta og mga reports, no? O pipila nato nga mga kalungsuran o mga local government units nga nakakuha ni nga maong financial good housekeeping usab ni sir yung gibasihan sa yung buhatan gabasi bagihapon mo sa reports gikan sa kuwa. Yes, sir. Usa sa mga gibasihan ani atong good financial housekeeping is the annual audit report from the Commission on Audit. So naay tulo ka klase man nga opinion, no, kanang unmodified, qualified ug adverse. So ang maka-convert ta og GFH nga seal para sa usa ka LGU kung duna siya naka-unmodified opinion and qualified opinion, dili adverse. Ang ikaduha nga basihanan sa GFH is ang kung nagtuman ba ang usa ka LGU sa iyang buluhaton sa kanang gitawag nato full disclosure policy. Imuntar, iposte niya, ipakita sa publiko ang mga financial documents anang tuiga. So naatay tulo ka physical posting places, no? Required sila nga ipamuntar kining mga 14 ka financial documents. Iposte po nila ning mga dokumenta sa DILG Full Disclosure Portal. So it's an online, no, nga diin ang publiko makakita aning mga financial documents. Okay. Thank you, sir. Dire lang ko mo otro pangutana, total tulo raman po mi Ma'am Janet, no. Ako na lang diretsohon ning ako ang another round na sa mga pundo sa ato ang panggam sa accounting ba, treasurer o sa budget kabahin ni sa inyo ang buhatan. Okay, nagsabot sila o kinsay una ni Okay. Sa buhatan sa Provincial Treasurer, ang atong mandato maugyod ang pagkabot sa estimated revenue for that particular year. Tungod kay ang atong proseso sa budgeting, balance budget man, ang tanan nga gi-project nga revenue kinahanglan nga
ato paningkamutan nga makabot para nga ang tanang program o project po sumala sa budget ma-implementar. No? So, ang among buhatan kanunay makig-alambigit niini, makig-coordinate ning duha para ma-ensure nga ang atong collection na on track na siya aron nga ang tuloy-tuloy ang implementasyon sa proyekto o mga programa base sa plano sa kada opisina kanusa nila i-implementar. So, mao ni ang gihimo sa atong buhatan sa provincial treasurer. Onya, with respect to the good financial housekeeping, among kanunay gituman ang pagpusti sa revenue, no? National tax allocation plus local revenue dito sa mga lugar nga adto ipabutang ang pagpusti sa maong revenue. Thank you, Sir Tax. Next we have, yes, Sir. Okay, good morning again. Sumpay sa function sa treasurer, no, nga na sila'y projected revenue. Ang sunod na po is, kay kibaw naman tagon sa estimated na to nga makolekta, ato na po himuon ang plano o ang paghimo og budget, no, nga na-involve ang atong opisina. Ang budget na to, maugyoy ang gibasihan is ang tagsa-tagsa ka mga prioridad sa opisina, no? Mao na nga once mahuman ang atong annual investment program, ang tagsa-tagsa ka opisina ato yung gi-require og maghimo na sa ilang proposed budget. Unya detalye ni siya nga mga budget base sa mga prioridad sa usa ka opisina, base po sa prioridad as a whole sa provincial government sa unang giingon ang atong strategic governance roadmap. Based on that proposed budget, adto makita ang tagsa-tagsa gyud nga detalye unsay mga programa, proyekto ug mga aktibidades, unsay mga palaliton sa usa ka opisina sa sunod nga tuig. Unya once nakahimo na sila og proposal, detalye po ni natong dipinsaan ang tagsa-tagsa ka opisina pinagi sa atong pagkandak og budget hearing. So paghimo lang daan sa budget, transparent and participatory gyud ning tanan, no, kay mo dipinsa gyud ang tagsa-tagsa ka opisina once mangayo sila o budget mga pundo, no? Once ma-approve sa executive department ang budget, mo na tayo gitawag og local expenditure program, ipasa na po kini sa atong sangguniang panalawigan for the authorization. So lain na po nga proseso sa pag-review sa budget sa mga different committee hearings nga gikandak sa SP sa ilang budget hearing processes. Once ma-approve, reviewon pag siya sa atong Department of Budget and Management atong budget. Now that's the budget preparation. Now ang budget execution, ang napod ma-involve nato po atong opisina ang making sure nga ang ilag yung gastuon sa usa ka tuig nasud yun sa budget, no? So it must be within the budget kay kung waya mo sa budget di na siya pwede ma-disburse or ma-process ang pagpalit or even ang pagbayad, no? Sa atong Seal of Good Financial Housekeeping, ang budget office mo in charge sa duha ka dokumento nga atong i-post sa portal and 3 conspicuous places. The first is ang annual budget. So kung tan-aw mo sa atong sa ubos, makakita ka sa annual budget sa province, as well as usapon ta sa signatory sa monitoring sa atong paggamit sa atong 20% development fund. So mo na involvement sa atong budget office. Thank you, Ma'am Janet. Thank you, Sir Peter. Yes, Ma'am Clarice. Okay. Ga-sequence jud ang amo ang pagtubag, no, kay gikan sa pagkolekta, pag-budget. Ang accounting maoy mag-record, no, so kami ang mag-provide og reports base sa unsa ang mga actual nga mga transaksyon nga nahitabo sa probinsya sa Bohol. So base sa akong giingon ganina sa ako ang opening, ang among opisina in charge to provide reports on how well the provincial government manages the financial resources or tanang mga resources sa probinsya. So amo ang reports in as kanang kalabot sa Seal of Good Financial Housekeeping, 7 ni siya kabuok. So sa gimension ni RD ganina nga po ka financial reports required sa disclosure, 7 ana
responsibilidad sa Provincial Accounting Office ang pag-submit o pag-publish sa DILG portal. So, sa mga reports, ana makita nato kung giunsa ang aktual nga utilization sa katong pag-execute bitaw sa giingon sa atong budget officer nga i-execute na base sa unsa ang atoang approved plan or local government expenditure program. Kani nga mga reports gisundan pud ni sa atoang COA, ana nila makita kung ningtunong bata sa mga guidelines and regulations. So, tanan god kinta from DILG to COA mamonitor kung giunsa sa probinsya ang atoang mga resources paggamit. Sama sa statement of cash flow, so usama ni siya sa pito ka report, no? Ana nato makita kung pila ang atong actual nga disbursement sa operating, sa investing, katuning pagpalit nato sa mga equipment o mga other capital expenditures like mga civil works, infrastructure projects, no? So tanan din makita kanang by groupings na siya. So dali ra gyud kaayo masundan. So makita po nato sa financing activity sa ato ang cash flow kung naa ba tay loan, ay proceed sa loan, pila na ato ang nabayad, no? So mao na ang atong statement of cash flow sa ato ang statement of utilization on Special Education Fund. Makita po nato kung giunsa nato paggamit, kung asa na punta dapita, pila na ka eskwelahan ag ato ang na-construct, pila na ang total amount nga ato ang nagahin sa construction sa kaning ato ang mga eskwelahan, ang mga supplies sa ato ang kanang schools, no? At ang pag-release na to ana through the DepEd. So si DepEd ang nag kuan gyud sa utilization or as part man sila sa kanang school board, co-chair ni Gob, sila ang kanang nagkuan sa implementation sa atong Special Education Fund. Sa 20% utilization on 20% Development Fund, makita po dato ang progress pod sa ato ang implementation sa atong project funded from the 20% Development Fund. Unya, mao po nay sundan or gamiton po na siya sa report sa ato ang Provincial Planning and Development Office para sa monitoring sa ato ang mga programs and projects funded under the 20% Development Fund. Sa unliquidated cash advances, makita nato dinha kung pila ang balance or outstanding mga cash advances or advances to officers and employees sa Provincial Government of Bohol. Kung ganus-a siya gi-grant, pila na iyahang balance as to date, no? So ing ana ta ka compliant sa mga regulations sa COA and of course sa DILG. As to trust fund utilization, makita po din nato kung unsa ang mga funds gikan sa national, private or other government institutions or agencies nga gi-download diri sa atoa, unya pila na pod ang balance. So makatabang ni siya sa monitoring sa ato ang probinsya on the implementation sa ato ang mga projects funded under the trust fund. And kani siya nga report, importante ni siya kaayo kay sa monitoring dapat on time ta sa pag-submit sa mga utilization nato sa trust fund so that we will be eligible sa unsa ang mga programs po sa national nga pwede ta ma-downloadan. So og dili ta ka comply ana, then dili pud ta makadawat og mga kanang succeeding funds or dili ta eligible kung naay mga programs po sa national, no? So the Provincial Accounting Office ensure nga kita mo qualify jud if ever naay mga programs. And we have also the manpower complement. Ana makita kung pila ang regular employees, pila ang on contracts, pila ang mga job orders. So kani siya periodic man ni siya, no, kay quarterly ang disclosure. So makakita ta sa movement sa mga
sa number sa ato ang total kanang manpower complement gikan sa regular, temporary or casual, as well as the JOs or the kanang contract of service. Naapod tayo report nga gitawag nga local DRRM fund utilization. So mao ni ang ato ang gitawag nga calamity fund. So makita din ha kung pila ang ato ang balance sa current year, ang continuing, o pila sad ang ato ang disbursement sa specific period sa nga gi-cover sa report, and of course that overall balance sa ato ang funds under sa calamity fund. So kaning tanan, aside from posting sa DILG portal, gipost pod ni sa mga conspicuous places as required by DILG, o gisubmit po ni siya sa ato ang sanggunian o sa ato ang governor's office as aid sa ilahang mga unsay ilahang mga plano o mga desisyon nga pagahimuon. Salamat. Okay, thank you, Ma'am Clar. Sunod nga mangutana, we have Sir Dondi Delfino. Sir Dondi, welcome to the Capitol Reports. Okay, thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panista. So ako pangutana, bisagin sa limang tubag. So, kibawta nga kining good financial housekeeping, dili basta-basta makuha. So, sa ato ang mga head, unsa man ang mga mga dagko nga challenge nga inyong giagian usa ni nakuha nato. Then karon nakuha naman. Unsa man pud ang mga benefits nga mga abot sa ato ang mga yanong kaigsuonan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Thank you. Thank you, Sir Dondi. Kisay mo tubag sa ato mga bisita. Okay, we have Sir Mende. Oh yes, we are happy to report, no. Sakto, medyo naay kalisdan, pero kung sunod lang ta sa mga guidelines, no, ang ato mga local government units, I am most confident nga makuha nila ang good financial housekeeping nga seal. In fact, for this year's for 2025 nga round, we have 100% nga local government units here. Usa ka probinsya, usa ka syudad o 40 city ka mga lungsod. Since kining programaha is incentive man siya, no? It's an incentive program for local government units. Ang benefit first and foremost is mahimong eligible ang usa ka local government unit sa mga national programs if they have this GFH, no? So naay mga national programs that require nga usa ka seal awardee or recipient sa seal of good financial housekeeping. Ikaduha, ang kining good financial housekeeping nga seal is a core component sa atong seal of good local governance or SGLG, which is the major incentive program for LGUs gikan sa atong national government, no? And kay incentive man siya, ang kinsa tong makonferan sa SGLG would have a project, no? Depende sa amount for that year. It's usually 10 million nga worth of project kung awardee ka sa SGLG. As to our constituents, sa may naa nila, ang GFH seal would be an indicator, no, nga mahimong kitang katawhan bulanon kampante nga ang atong mga lideres, atong mga local leaders nag-observe nga ang atong pundo publiko gi-budgetan sa sakto, gigamit og sakto, unya gi-account pod og sakto aron mo kaabot ang tumang batikang serbisyo nga kitang tanan deserving as a Boholano population. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Sir Tax. Okay. Lain nga benchmark or criteria nga usa sa mga challenge po nga para mo pasar ang usa ka LGU kanang ma-sustain nimo ang revenue growth ang local source, no. Ang benchmark or it should be not lower than the GDP growth of a certain country, like not in this matter, in this particular by Philippines, no.
So the Department of Finance will set at least 6% of your revenue growth every year. No? So meaning, kinahanglan nga ang provincial treasurer maningkamot yun nga iyang increase yearly on the revenue is not lower than 6%. Some of the parts sa revenue nga aspect. Napailain po mga challenge para mahimong mo pasar gyud ang LGU. So with this, the provincial government, meaning pasar man ta, all those criteria set by the DILG, kapasar ta ang provincial government. Thank you, Sir Tax. Yes, Ma'am Clark. Lain sang benefit nga ato ang makita sa being a passer of good financial housekeeping is the kaning taas ang level sa confidence sa kanang mga tao or prospective partners sa government, no, sa ato ang agency. So maka-attract na siya og partnership nga mo kuan na to mo implement og mga programs sad nila with the provincial government, no. So dako na siya kaayong tabang para maka-attract ta og mga assistance og mga joint programs and projects not only from other government agencies but also from the private sectors. Kay kung passer ka, that means ni demonstrate ta og high level of kanang transparency and accountability sa ato ang agency. So as to challenge, ang pinaka biggest challenge is kaning pagkuha og favorable audit opinion from COA, no. So very challenging jud ni siya kaayo kay kanang dako kaayo baya ang probinsya sa Bohol, no. So we have 10 hospitals. Other than the 10 hospitals, naapatay laing mga kanang health facilities. Unya ang department sa nato daghan kaayo, no. So nya ang usara ang kay centralized man ang accounting office. Unya ato ang mga facilities and kanang offices nakaspread na siya sa all over the province. So ang reporting mismo challenge na siya kaayo kay dili lang ang pag-report kundi ang timeliness, no. So we need to consolidate baya tanan. So kana lang siya daan kina-challenge siya na siya kaayo kay kanang naka-spread out ang ato ang mga departments or offices and facilities. Unya dako kaayong tabang ana ang kooperasyon sa ato ang tagsa-tagsa ka mga departments kay ang compliance sa accounting and auditing rules dili man pwede ang accounting office ra, no. So dapat tanan mo cooperate and it should be on time in complying with the financial transactions or reports nga amo asang i-consolidate sa province. And of course, ang pag-comply to all regulatory requirements, not only from COA nga mga requirements or regulations but also kanang all other pertinent rules and regulations kay i-appeal man na siya jud o consider sa COA sa ilahang pag-audit. Okay, thank you, ma'am. Yes, Sir Peter. Murag na storya naman mostly nila, no? So ako in general lang ni siya nga challenge for the information of everyone, since kasugod ning Seal of Good Financial Housekeeping, the province of Bohol has been consistent to be an awardee, no? So the main challenge here is to sustain, no? Rules and regulations change, so ang adaptability of the provincial government of its systems and processes, mo gani siya challenge kay usub-usub man ang mga policies, no, laws, rules and regulations, but we were able to comply. The Seal of Good Financial Housekeeping, while documents lang ni siya, what is given more emphasis are the processes and systems that are behind the documents, no? Natay COA audit report, natay mga documents that we have submitted and posted, but what are the systems and processes behind this, no? Mo na ning making sure that transactions are within laws, rules, and regulations, yun, no? And example, the prioritization of the funding in the case of the budget,
ni follow gida og processes mao na nga dili ta mahadlok nga wa gamita og sakto nga atong kwarta. It is because through this full disclosure and kanang atong Seal of Good Financial Housekeeping, makita sa public kung unsa asa padung ang atong kwarta pinagi sa atong DILG portal, no, makita tanan og asa gigasto, pilay na gasto, asa padung nahurot ba wala ba, unya ni comply ba tanan sa atong COA rules and regulations pinagi sa atong audit report sa COA. So mao lang to, Ma'am Janet. Thank you. Thank you, Sir Peter. Ang next na mangutana, we have Sir Loloy Tutas. Okay, Sir Loloy. Maing buntag kanimo. May buntag, Ma'am Janet. Pangutanan ako diri sa lamisa, akong ipabot ni Sir or Mr. Socorin sa Treasurer's Office. Nalakbitan nimo kaganina, Sir, sa imong premise o pasiuna nga ang mga proposal sa opisina aprobahan pa sa SP. Sakto ba ko, Sir, sa akong paghandom? Sa sangguniang panlalawigan? Ako sa budget na lang siguro na, sir, no? Sa budget, no? Okay, so ang magsugot Wa pa ko'y pangutana, sir. Sorry, sir. Mauni ang akong pangutana, sir. Kung mahitabo nga magkasungi ang SP ug ang opisina, kay ang gusto sa opisina na disapprove sa SP. Pangutana, kinsay mo mediate, sir, sa dakong kontrobersyal o panagbangi aron dunay reconciliation, unsang opisinaha ang mumidyet o magpatunga? Thank you, sir. Before na, sir, ato sa dang ikuan ang concept of planning and budgeting, no? So, before mag-budget ang usa ka opisina, mag-identify yun na siya og mga priorities unsa importante himuon for the following year based sa ilang mandato o based po on overall sa strategiya o programa sa provincial government. So in the case in this administration, natay strategic governance roadmap nga mo'y basihan nato in the next 3 to 5 years. Base ana o base po sa mga mandato sa opisina, maghimo na sila og mga budget proposals, no? These budget proposals will be submitted through the executive budget deliberation, no? Sa local finance committee kami chaired by our provincial administrator to prioritize unsay mga proyektuha nga ilang ipaduso. But before that, moagi po na siya sa atong Provincial Development Council, no? Karang Provincial Development Council mo na ma-approve o recommend sa atong annual investment program nga making sure that the programs and projects proposed for budget are aligned with the development agenda of the province of Bohol. Now, once mahuman ang budget, ipasa na siya sa atong sangguniang panlalawigan, no, for support. Now, if okay ang sangguniang panlalawigan, mulusot na siya, sir, no? Kung masatisfy ang sangguniang panlalawigan sa atong programa gi-propose, matagaan na siya og budget through the appropriation ordinance o niya aprubahan na siya sa atong gobernador. Now, in the case nga dili siya ma-approve or madidakan kitahay, of course, lagi siguro yung rason nga nung one approve, no? Because ang atong sangguniang panlalawigan, very objective yun na sila, no? Nagtanaw sa atong unsay kaayuhan sa atong katawhan. So kung namang gali di ma-approve, rare yun na kayo, sir, no? But just in case na di ma-approve sa imong gi-cite nga Kinsay mo theoretical. mediate? So Kinsay mo based patunga? on the local government code, so for example, ang ordinance na to is na ay 5 ka project, gi-propose nga budget 5 ka project. Unya human, dili ni siya mulusot 4 ka project ang naapruban sa sangguniang panlalawigan. Ipasa gyud ang budget after na sa sangguniang panlalawigan, ipasa na siya sa atong gobernador for the final approval. Based on the local government code na ay veto power ang atong local chief executive. So mo na siya nga pwede i-veto sa atong local chief executive ang katong gidisapprove sa sangguniang panlalawigan, no? So ngayon kita ang atong local chief executive nga, oy angay ibalik ni. Kay na po siya rason nga legal. So iyang ipabalik. But this can be, so inigbalik niya sa veto, pwede na siya ma-approve provided nga di siya ma-counter veto by 2/3. 2/3 vote of the sanggunian. So mo na siya by law, mo na siya procedure nga possible nga mabalik gihapon to
through the veto power of the local chief executive, sir. So, but mo lagi na, no, ang atong sangguniang panalawigan ever since has been very supportive with our projects. Madipinsaan lang gyud ang atong mga programa. Mo na nga during the SP budget hearing, ilagyo na siyang tukion og how unsa may inyong accomplishment, unsa may burning rate sa inyong budget nga gihatag this year, nahurot ba ninyo ang inyong targets na accomplish ba, no? So with that knowledge or with that baseline information, mo po na ilang basihan og angay ba katagaan sa full amount, no? Or ni-expand ba ang services nga imong gipangayo for next year? So mo nang depende ra gyud po na sir sa pagsuporta o pagdipinsa sa opisina nga indeed naka-perform din sila sa ilang mandato o ang ilang targets na-meet yun in the current year. Kaya ron, makakita ang atong sanggunian nga, uy, naligid mo yung nahimo, amo mong suportaan kay na-performan ninyo inyong mga mandato. Yes, sir. Thank you, Salamat sir. kay Tubag, sir. Ari ko ni Mr. Socorin, sir. Sa kasinatian ni mo sa pagunit sa mga katungdanan, sir, unsay mga negatibo nga kasagaran masugatan kada tuig? Ang kuan kanang on part sa revenue generation kini yung dakong challenge ang pagkolekta sa mga moroso nga buhi sa kabtangan. Muni ang murag dako kaayo ba nga challenge on the part of the provincial treasurer kay sa local revenue account sa probinsya kay limitado man gud ang revenue ang taxing power sa probinsya, lahi sa syudad, lahi sa lungsod o even barangay gani dako sila og naang taxing power. Pero ang probinsya sa Bohol pito lang. Mana nga di ami mo focus sa usap sa pinakadako kining real property tax. Ang buhis sa mga kabtangan. No, ang gawa sa income sa hospital kay kung tanaw nato sa atong local revenue, ang hospital mo ay pinakadako pero wa na mo na sa consider kay kung tanawon po nato ang expenditure sa hospital, ang ilang income even sa imo di ra gani hapit kaigo, no? So mo na nga beyond po na sa control sa provincial treasurer kay separate man ang operation. Mo na nga sa among end di ami mo focus sa within our control kanang koleksyon sa buhi sa kabtangan o kining sa income sa extraction of quarry resources. Money ang mga dagko-dagko nga income sa atong probinsya sa Bohol. No? Kining sa tax on transfer of real property, di po nato mapiho tungod kay matakaybaw sa transactions all over the province. Kung kinsa ang namalit sa yuta, niyan mo transfer po sa ilang gipalit. No? So di ami mo focus gyud sa real property. Mo po ni ang usa kada kong murag usahay ups and down kay di gyud 100% nga makolekta kay saon po ang mga tao bisag kung saan to convinced to pay o naglisod po. Muna nga kanana gyud ang murag para nako so far sa taas nga kasinatian kana gyud mo idakong murag negative ka murag naay negative gyud nga aspect. Thank you. Salamat kay sir. Salamat sa budget. Thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Okay. Thank you, Ma'am Janet. No? Good morning sa itong panelist. Kaya nga akong unang pangutana akong i-address ni Sir John Mindy. Sir John, aware ba ka nininggihi mo nga survey sa pinanggitawag og Visayas Pulse o kining usapod nga bagong Pilipinas nga nagpagawa sila karon og resulta sa ilang survey nga gihimo
giingon diri nga Bohol top performing councilor for the first quarter of 2026 Governance and Participation Index January to March 2026. So gikandak ang survey atong April 15 to 25, 2026 unya doon ay respondent nga 6,000 adult province-wide. So kini bang nag-survey inyo na bang nasuta ni nga unsa ni siya nga organization or agency kay nanggawas na maguni nga pangutana ba nga kining resulta sa survey nga ilang gihimo og imong basihan gyud murag dili gyud kaayo satisfied ang iyang mga kauban ngano nga ang maong konsyal vice mayor o mayor ang nakadawat sa maong pasidungog. Murag the other week no I was aware nga naay mga nag-post sa atong social media regarding pero di ko sure kung that would be the particular survey you are referring to. I think this concern we already raised to our central office no kining mga proliferation of award giving bodies nga naa sa atong social media karon for local officials. And until karon wala pa mi kadawat sa response nor a directive to perhaps tan-awon og unsa ning mga organisasyon na no. So ang ako lang panawagan is for our local officials to be more discerning no sa ingon aning award system. I understand ang ilang methodology is perception survey no pero di po ko aware sa ilang criteria nga gigamit. And it would not be fair also nga ingon ko nga di ba valid no kay I really do not know sa methodology. But as far as the DILG is concerned, these are not sanctioned by the department. Salamat sa question, Cons. So, thank you. Sunod akong pangutana arin ni sa atong bag-ong provincial accountant. So, atong Lunes nakadawat ko og suwat gikan sa imong opisina kay ako former barangay captain ko sa barangay Montania, Baclayon. May tungod sa unliquidated bitaw nga mga financial assistant gikan sa province. So usa ni sa mga problema karon sa mga barangay kapitan nga dili sila makapangayo og financial assistance sa provincial government ug sa uban nga mga agency gumikan sa ilang unliquidated. So ang ako unta pong suggestion nga during sa meeting sa municipal accountant or budget office inyong taning isgutan unsaon ni pagsulbad kay daghan kaayo. In fact sa among lungsod sa Baclayon sa 17 barangays murag 11 ka barangay ang wa gyud maka-liquidate sa ilang kwan kay kini pong ilang mga financial assistance nga nakadawat dili pa pud sila kapitan anang higayuna tung mga previous pa mga barangay captains mo nagalisod ako sa akong kabahin nahimo kong barangay captain antod atong 2010 unya karon 2023 napili kog utog barangay captain napili po kog municipal councilor mo wa nako kapitan mao sa akong tan-aw gyud maglisod may pag-retrieve sa mga financial kanang supporting documents ba para malimpyo ang among record sa provincial accountant. So mao po ni akong hangyo kay mao po ni ngo di lang siguro sa mga barangay kapitan sa Baclayon kundi sa province-wide nga problema. Thank you, ma'am. Salamat sa kaning pangutana sir no kay kanang sa imuhang giingon dili ni sa imuharang kuan barangay but kanang common ni siya sa mga barangay especially tong mga dili na bitaw incumbent na nga mga opisyal no so lain ang naglingkod unya ang current nga administration mao nay ma-deprive sa unsa ang mga pwede untang mga assistance nga madawat from other government agencies like the province of Bohol. Kani siya sir actually naa na may mechanism ani giagrihan with kanang kuan pod sa COA nga okay ra pod sila ang amo ang for the old transactions katong mga dormant na gyud nga mga transactions
as long as makahatag mo proof nga na-implement ang project and then mo confirm ang municipal accountant kay ang barangay accounting na aman sa municipality, mo certify pod ang inyong accountant nga mo confirm nga na-implement. Dawaton ra na mo, sir, as proof of liquidation. So, na magupoy uban nga murag municipal accountant ba nga lisod kayo mo pirma bitaw para ma-cleared ka sa kuan kay labi na pananglitan naapay gas advance atong nangayo pangayo nga financial assistant ato pang 2011 unya karon 2026 taron so di na gid ma-retrieve ang mga supporting documents ana unya ug amo pong ingnon nga amo na lang litratuhan. Unya, ang nahitabo bitaw ka sa una, nakalabay ang mga bagyo bitaw, unya katong nga records nga basa. So, unsa man na pag-justify ana, nga di man pud musugot ang municipal accountant o atong i-justify na nga nabasa panahon sa linog, panahon sa bagyo. Sa akong giingon ganina, sir, nga mudawat mi og certification sa incumbent karon kay maka-attest man sila kay makita or makakuan gud sila nga tinuod ba gyud na nga nakita sa publiko nga na-implement na siya nga project unya. Pero kinahanglan gyapon nga mo certify ang municipal accountants. Kanang salamat kayo, sir, kay mo ning na-bring up kay karon naami meeting with the League of Local Government accountants sa kanang sa Bohol. So ako aning i-bring up ug balik para kanang makuan bitaw, ma-updated ang mga kuan kay na may laing kanang municipality nga ang accountant mismo kay kami sa Provincial Accounting Office ni communicate pod mi sa mga municipal accountants through the mayor regarding sa mga outstanding fund releases to the barangays kay nagpatabang pod mi kay para lagi ma-settle ni siya. So labon kay mag-meeting mi ron, akong i-appeal o kanang discuss kay para matabangan. So nanay municipal accountant nga siya mismo after receiving our letter, siya na ning initiate sa mga barangays nga iyahap mong gi-meeting ang mga kapitan kay kanang iyahap mong gigaydan og unsay buhaton para ma-close ang ilang outstanding accounts or mahimo na pud silang eligible nga makadawat og financial assistance. So last nga pangutana pwede pa. Okay, sir. So kining akong pangutana akong i-address ni sa atong provincial treasurer, provincial accountant o provincial budget officer. Ma'am, sir, ma'am, unsa asa dapita nga agency department nga ngano nga langay kaayo ang pag-release bitaw ng bereavement assistant. In fact, na naman tay provincial ordinance ana. So maabot pagtagsa ka tuig ang pag-release sa bereavement assistant. So mao na nga gusto tang mangutana og asang dapita mo sango ang mga voucher para ma-release og sayo ang kwan kay sayang bitaw pod nga magamit ng tapod sa 40 days bitaw sa nga tagtungod anang tag 5,000 nga bereavement assistant. Thank you. Okay. Ako lay unag tubag no kay last touch magining provincial treasurer kay mo may mo bayan. Now ako lang ipaabot no sa una in behalf sa provincial government may dispensa sa labay ni aging mga tuig nga medyo dugay kay when the program started to roll no implement siya ang original nga scheme for payment is cash advance. So na payroll i-draw ang cash advance niya panghatag og cash no. Unya primero okay man niya nadugay medyo nagka-problema kay di man maliquidate nadugay na liquidation niya accounting is also very strict about liquidation. So dito na for whatever reason nahimong nadugay. So tungod sa mga reklamo nga nganong dugay man ni giusob na pod ang scheme. Instead nga cash, ang payroll isyuhan na og individual check. So try to imagine pila ka chiki ang ma-issue sa usa ka lungsod
kung na daghan sila. Pila kalungsod sa Bohol. So daghan kaayo nga chiki. Okay lang para ma-address ang issue nga madali. Dito na po nagka-problema kay di man po kuha tanan or ma-release during the time nga mag-schedule ang Office of the Governor para ipanghatag sa kada lungsod. So madugay siya. Marisod na po og ratio kaya wapan maliquidate ang payroll. So, tungod sa mga kasinatian, unsaon magyud nato ni nga ma-address nato ni nga issue nga dugay. So karon giusom na pag issue og chiki once na sign na ang check, inform na ang mga beneficiary nga i-release na ana sa Office of the Treasurer. So naanay window nga dito sila mo claim. No? Ang katong mga authorized nga mo claim. So, available na ang atong kanaang pag-claim diha. So, ang amo na lang rong gipaspasan nga up to date ang among pag-issue sa cheque sa mga payroll nga naabot namo. No? Karon, akong gipangutana na lang sa murag pila ka days na lang ang gap. No? Meaning, pizza di si Noybita karon, ang atong payroll na siguro sa pizza days sa Hunyo o nas 15 ang naadiha nga isyuanan. Kay piti man daghana ang suod sa payroll, unya daghang mga transaction pod nga isyuanan og chiki, dili mag-focus nga tanan nga payroll nga naa karon ni sulod maisyuhan. Mo na nga naay payroll nga maabot karon nga di maisyuhan kaniya kasunod adlaw ato na pod sa sunod adlaw. Pero rest assured nga dili na good press una nga mandugaya kayo. Kana mo na antong gipaningkamutan gyud nga madali kay tiaw ba po may na lang unta nga magamit po nila sa dali. So, Salamat. thank you. Okay, thank you, Sir Sindoy. Naapabay laing mangutana sa atong Bohol Media? Wala na? Sir Edwin, no more? Okay. Follow up lang ko, Ma'am Janet, no? Yes. Ma'am Sir, og asa nga office ni nga involved ani unta, no? Unsay hinungdan usahay, Ma'am Sir, og kini ba nga tuang mga kaigsunan nato nga mga bulanon nga mangayo og assistance no sa ato ang OPSWD nga unta sa diha-diha nga mga panahuna nga makahatag ta og tabang nya nagdangop nila sa atong buhatan walay pundo nya pabalikon pa instead nga ang katong ilang ipamasahe unta makapalit na og tambal pero kanang wala sa mahinungdan jud ma'am nga madili mo kabat pa og mga 3 months inana nga walay pundo ang atong OPSWD sa budget ba ni nga diferensya sa accounting ba sa treasurer. Ang AX na to kanang aid to individual crisis No. kuan siya ikas advance sa naay marag disbursing officer sa OPSWD nga mo kas advance dayon i-liquidate kas advance nya replenish dayang term now posible nga naagyoy gap ba nga wa pa ma issue o katong replenishment unya nahurot na ang karing kwarta. Mo na nga critical gini siya on the part sa katong OPSWD when they ask for replenishment kay di mapuna kay basta-basta nga pag-abot dito sa accounting mo pasar dayon kay nagtuo sila isap naman during the examination of the audit no o naay mga kakulangon i-comply pa Manila mo na nga encourage yun sa atong accounting office nga once they submit their replenishment all necessary documents kompleto to avoid anang malangan madelay gid siya no unya sa ako pong nasabtan kining pagpangayo og assistance sa province through OPSWD
na ay certain amount nga diha ihatag. Pero kung dako na gani beyond na gani sa allowable nga cash, i-throw na siya sa check. Unya na ay mga requirement nga gikinahanglan pod. Depende na pod unsa ka paspas sa ning nangayo og assistance pag comply. Bitaw sir no kay daghan nga mo dangop diha sa mga buhatan sa mga board members no nga grabe atong makita huy-huy kayo ang mga abaga mo uli walay na bit-bit nga assistance pagtambal unta to sa atong mga kaigsunan nga nagkasakit pero mao lagi na no unsa man makadili na nga dili man isa ingon nga karon pa sila nag-process niya ng mga dokumento aware naman sila kung sa ilang andamon na nga mga dokumento pero mo lagi na usahay mosabot lang mo pod ang atong mga kaigsunan kay kita sa nasa provincial government assistance ra man ato dili man jud ta ingon nga mo promise ta nila nga mosolbad og problema nakasabot man pod ang ato ang mga kaigsunan na nga mga yung assistance pero kini lang na nga muli bitaw sila nga wa joy pundo nga maghulat og pila ka buwan mao jud na ang usa nila nga yango usay angay nga pagabuhaton sa sunod para dili na ning mahitabo sir. Thank you. Thank you, Sir Edwin. Okay, yes, Ma'am Clark. Na ako'y additional nga pagpasabot, no? Ang process na to, na cash advance na siya, unya, replenishment basis ang unsa ang ma-disburse. Gidesign na siya nga ingana supposed to be to ensure nga dili mahutdan og kwarta. For example, kung mag-cash advance og 1 million, for example, 1 million, based on guidelines sa COA, 75% utilization sa cash advance, pwede na mo replenish. So that while ongoing or in process ang replenishment, napay remaining amount nga magamit so that by the time nga ma-release ang gi-replenish, by the time nga nahurot ang remaining 25%, ma-release na pod si 75%, no? Pero base sa amo ang obserbasyon tungod sa kadaghan kaayo sa mga clients sa OPSWD, dili kalikayan nga mahutdan totally ma-deplete ang amount nga gi-maintain, no? So maghuwat na pod nga ma-replenish ang nahog na nga the entire amount. So imbis nga napay mabilin while in process ang replenishment, dili na gyud mag-abot gumikan sa kadaghan sa mangayo kay og mahimo pa lang walay dili mahutdan man jud kay kanang kutob sa kanang mo pwede mangayo mo anha mangyod di man gyud ta maingon nga oy ang pwede mangayo is balig 200 ra ka tawo di man, no? So base sa report sa DSWD, sometimes 2 to 3 days ra ang daganon sa ilahang gi-cash advance, totally ma-deplete gyud siya, no? So maapsan gyud sila. Pero kani nga mga amount katura ning ga-involve og 10,000 and below. Pero more than 10,000 nga assistance ni go through na siya sa regular disbursement process. Sir Tax. Yes. Sir, in addition, sir, in as much as the provincial government wants to give all who wants to avail of the service, but because also of our limited resources, so gibay quarter na ang release sa allotment. Namo ni manginaot lang po ko nga makasabot po tong atong mga kaigsuonan nga nang huy in taon nga baga nga ato sa board member kay by quarter man na siya. Now kung towards the end na sa quarter na nahurot na gyud tong allocation, masa pa may ihatag. Yan paabot mo po sa sunod nga quarter. So example, 1 month before the end of the quarter nahurot na ang allocation. Diya gyud sa kabuuan nga gap. So ato naman na ma-release po sa laing na ang quarter, start ang quarter. So kani mo ay dilemma. That's why the governor is asking for additional supplemental budget for this IX. Kay mo lagi ni luoy ang itong makigsunan nga nakinahanglan. Nya during lagi sa budgeting process,
ang proposal unta mao ni kay based on experience every month mao ni ang need. Pero during budget deliberation inag-match na sa revenue o sa propose nga mga expenditure, dako magyud ang proposed expenditure mo na nga na-joy slashing. Panguhaan gyud to, no? Kuhaan niya. Usa sa makuhaan katong mga dagko gyud. Kining AX nato, dako usa ni sa mga dako nga gi-allocate sa provincial government, no? Now, so mo na nga karon po hopefully by 2027 ang atong level karon mag-increase na punta kay aron nga ma-address po nato lagi ng mga panginahanglan. Okay, sir. In addition lang, Ma'am Janet, last lang. Ang AX is usa gyud siya sa budget item nga increasing, no? Wa kita ng slash nga lower than the current year or previous year. Increasing gyud na siya, no? Even this year dako na gyud ang AX, no? But so amang gyud nga di gyud kuwangan gyud daghan lang gyud kayo mga assistance, no? So as much as possible di man ta mahudtan but mag-augment lang ta or mag-supplement but kadto lang processing of the cash advance nga maoy maapsan, no? But as a provincial government maningkamot jud ta nga makahatag di man gyud siya sa tanan gyud nga amount nga gipangayo but naagyoy di gyud siya masiro kita but the releasing lang gyud maoy madugay. But rest assured in terms of the budget usa gini sa line item sa provincial government nga dako and increasing. Sadly lang, ang increase gyud pod ang number of sa mga clients sa atong OPSWD nga di gyud makapas kay unlimited, di man gyud unlimited ang atong resources. Nagay time nga mahubsan siya. But again, usa na siya sa line item nga dako gyud kayo ang gigahin sa provincial government. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Peter. So, wala na yung mga pangutana, ari na kita sa atong mga closing statements, sa atong mga panilista karong adlaw, ari ta magsugod ni Sir Peter Retutal. Thank you, Ma'am Janet. Again, daghang salamat sa higayon nga gihatag sa atong programa karon sa pagpasabot namo og unsa ang kaayuhan nga atong makuha pinaagi nga nakakuha ta og Silo Good Financial Housekeeping. Sa giingon na ganina, permitang makakuha ani ato ni siya na-sustain since nagsugod timailhan lang kini nga sakto ang atong pagdumala sa atong financial resources in compliance with several laws, rules and regulations and eventually redound to the proper spending of our government resources to where they are really needed sa atong mga constituents. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, Sir Peter. We have Ma'am Clar. Salamat sa kahigayunan, no, nga nakahatag mi sa mga among mga explanation para masabtan sa ato ang mga katawhan kung giunsa pagdumala ang ato ang financial resources sa provincial government. Salamat po sa DILG for this initiative nga na-recognize ang province of Bohol sa ato ang manage sa ato ang financial resources. So we have proven nga we are in the right track. Thank you, Ma'am Clarissa Baluma. Yes, we have Sir Tax Socorin. Sa dili pa nako ihatag akong panakop nga statement. Ako pa mosla ning mao kay gayunan alang sa pagpabalo sa atong mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Bohol nga nanag-iya og kabtangan. Tungod sa pagpasa sa balaod nga Republic Act 12001 niadtong 2024 nga naghatag og amnestia sa penalidad sa atong buhisanan sa kabtangan, kutob na lang karong Hulyo 5. So ako nanawagan sa mga nanag-iya sa kabtangan nga namuruso na ang ilang kabtangan, kaya ilang tang pagpahimuslan ning maong kahigayunan nga ilang mabayaran. Kutob karong Hulyo 5 ang ilang namurusong buhisan, aron nga sila makatagamtam ni ining pagbahas sa penalidad. Kay human ni ining amnesty period, magsugod na ta sa pagpahamtang sa judicial and administrative remedy para nga makulikta nato ang mga morosong buhisanan. No? So, hinaot ko nga ang atong mga katawhan maningkamot nga ilang
mabayran ang ilang namuruso kung sila o galing namuruso man ang ilang kabtangan. Og niining higayuna ako magpasalamat sa kahigayunan nga niata kayo sa alang pagtuki niining good financial housekeeping unsay benepisyo niini kay napadangat po namo ang among mga panahon, among mga responsibilidad, contribution, ngano nga nakabot nato kining maong pasidungog nga usata sa nakakabot, nakapasar sa good financial housekeeping. Mapasalamaton po kog dako sa atong DILG nga mo'y nagpasiugda ni ini kay maupod ni ang usa nga barometro nga maningkamot ang atong mga buhatan sa tibok lalawigan Bulanon sa padayon o implementar sa mga programa alang sa atong mga katawhan. Daghang salamat ug maayong buntag. Thank you, Sir Tax. Next, we have Sir John Mende. Thank you, ma'am. Ang DILG gusto mo paabot sa usa ka congratulations no sa una sa provincial government of Bohol headed of course by Governor Aris Omentado. To Tagbilaran City also headed of course by Mayor Jane Yap, and sa 47 ka mga mayors sa Tibuok, Lalawigan. Congratulations for having been conferred the seal of good financial housekeeping. Lastly, ang dakong challenge na to karon is naplastar na atay mekanismo on transparency, naplastar ng mga financial reports. I think the greater challenge for Bohol constituency is to how to use or utilize aning mga financial documents nga magpabilintang magbinantayon sa pundo sa kaban sa pangagamahanan. Daghang salamat ug maayong buntag natong tanan. Thank you, sir. So there goes another episode of the Capitol Reports. Sa ngalan ni Sir Atoy Kosap, daghang kaayong salamat sa atong mga bisita karong adlaw sa atong Bohol Media. Kini inyong tingog sa kababayan Janet Lim Villarojo. Maayong buntag, salamat sa Dios. Abante, Bohol.